Eh, nakikita nyo yung ano, yung likod ko, ang ganda ng view. Nasa ano tayo? Sa harapan ng bus station. Tingnan nyo. Madilim nga lang yung salamin kasi ano eh, hindi nila nililinisan. Yan o, yung salamin. Dito tayo sa mismong city nila, sa small town nila, sa Czech Republic. Yan, di ba ang daming tao? Bago ako mamalingki, ano ba yun? Hindi ko naiintindihan sinasabi ko. Ang ingay dito kasi ang daming matatanda eh. Ganito ako bago ano ba yun, mamalingkin. Pupunta ako sa ano, tumitingin muna ako ng mga ano, kung saan makakabili ng mga 50% discount. Kasi kailangan magtipid dito. Sa mga may asawang lahat dito, yung mga kahit na mga local dito, ano, super tipid sila. Kahit na hindi na ko nagsusuper tipid din, kahit na yung bilas ko. Karamihan dito sa mga local, ganyan ang ginagawa. Naghahanap kung saan ang pinakamurang mga bilihin. Bago ako ano, pumunta sa ano, maaga pa naman eh, mga alas 3. Alas 3 na yan. Ay, may malaking relo doon, no? Ayan, mag-alas 4:30 pala, oh. Ayan, alas 4:30. Nakita niyo yung ano, malaking relo dyan. Alas 4:30. Alas 3:30. At, ayan, napainto yung mga matatanda, yung may sumisigaw, eh. So, kasi ang iingay nila may sumigaw eh. Kaya napahinto sila. At nandito ayaw nila yung mga maiingay na nagpupintuhan sa restaurant. Kailangan yung ano, napakahina ng boses. Ganito ako pag ano, naghanap ng mga super tipid na mga mga unsel. Nagtatabay muna ako. Nag-iisip ako kung saan bibili. Ayan. Iniisip ko kasi dito sa kabila mismo, may malaking supermarket din. Diyan sa kabila rin, may supermarket din. Bago ako pumunta, para hindi sayang ano ko, nag-research sa cellphone kung saan ang pinakamura. Yan. Tawag daw niya asawa ko eh. Sabi ng anak ko. Ayan ang train. Maganda yung view ko sa likod kasi ano eh. Sakay na ano yan, sakay ng bus yan. At ayan, order ako ng kape habang naghihintay. Nasa restaurant ako eh. Nag-ano ako. Nabuubos ng oras dito. Tak nevidíme, když ang init. Kailangan ko lagyan ng asukal. Kasi kapag nagsiserve sila rito, may kasamang asukal yan na ganito. Ikaw na mismo ang maglalagay kung magkano ang asukal na gusto mo. Eh, ang haba na ng ano. Ganito yung kutsara namin sa bahay dito.
Ganito ang mga tao dito, super tipid. Tipid. Ilang araw na yung mga baboy na walang mabili. Kunti lang. Kaya nag-aagawan. Kung may nakita silang mga maybe half price na mga baboy, nag-aagawan yung mga local dito. Diyan sa baba, may bilihan ng yung super sale ng mga karne. Ngayon, yung mga buto-buto ng baboy, halos sa mga lokal dito, ayaw nila ng gano'n. Yung buto-buto ng baboy. Kaya yun ang kumbaga sa mga Asian na katulad ko, pista sa akin yan kasi buto-buto, ikaldirita mo yan, masarap na yan. Yan. Nakalimutan ng anak ko yung damit niya sa Czech Republic. Kaysa na mabulok sa aparador, 2 taon na dyan, na hindi pa buwabalik yung anak ko dito sa Czech Republic. Naiwanan sa bahay. Ako na lang muna magsuot. Mataba yun kaya kailangan ko ng ganito. Tumataba na rin kasi ako magkasing taba na rin kami. Tingnan niyo sa labas, Yan. Ngayon, ayan, tingnan nyo yung gram. Uuwi na ng mga tao. Yung mga nasa work. Kasi, sa pag-3 shifting sila rito, yung pang umaga, ang out is 2:00. So, may next shift ulit mamaya, tatapos mamayang gabi. Halos wala rito mga overtime. Bawal kasi yung mga naririnig yung mga Pilipino sabi nila may overtime sa factory. Kasi krito ng factory yun na pinag-overtime sila. Kasi sabi ng asawa ko, bawal talaga mag-overtime dito. Pag nalaman ng kumpanya ng gobyerno, ang magbumulta is yung company, hindi sila. Kaya mananagot. Kaya may nalalaman na po yung ibang Pilipino. Sabi halos walang overtime. Totoo yun kasi hindi sila nagbibigay ng overtime. Kasi pag nagbigay sila ng overtime sa mga Asian or mga foreigners o wala nang trabaho yung mga local dito. Kaya yun ang pinagbabawal nila. Kailangan 3 shift always para may trabaho naman yung iba. Hindi naman pwedeng suluhin ng mga OFW lahat yung ibigay sa mga OFW yung lahat ng overtime. Wala nang maging trabaho yung mga local dito. Malaki kapag nakita ko minsan, nalaman ko pag nag-overtime yung mga Pilipino, malaki ang sahod nila. At pag nag-overtime sila is maabot na 60,000. Malaki rin ang kartas nila, halos 20,000 ang kartas nila hanggang ang nare-receive na lang nilang mga 40,000. 20,000 ang kartas. Kasi malaki ang rito malaki ang kartas sa tax, health insurance pa, social, tapos sa bahay pa. Bawat tao yata kinakaltasan 6,000.
O di, sa loob ng apartment nila, kung ilang katao sila doon na OFW, di ano. O halimbawa ilang kwarto yun. Tatlo. O di 6,000. Pwede na, 6,000 ang kartas. Kasi dito, sa kanila, napakamahal ng bahay. Tingnan niyo ako sa labas ko. Mga anong oras na kikita niyo doon, no? Mag-alas 4 na. Quarter na. Ayun. Ganito ako, kasi ako ang nagbabudget sa bahay namin. Kailangan todo budget ako sa bahay namin. Binibigyan ako ng asawa ko ng pera para sa grocery. Ako naman todo budget kasi dito, kung hindi ka nagbabudget, mahal ang mabilihin lahat. Super mahal. Grabe ang mahal. Kaya ang ginagawa ko, tumitingin ako na yung mga pwedeng kainin na 50% discount. Marami rin dito. Kaso nga lang, ang inaasam-asam mong kainin na halos araw-araw, yung isda, wala rito. Ginto ang isda dito. Hindi ka makapag-isda rito ng araw-araw. Kung gusto mong mag-isda araw-araw, sardinas ang ulamin mo, yun mura, 20. Or sabihin mo na sa Pilipinas 51. Yun lang mura kapag nag-unsel. Kung minsan hindi nag-unsel, yung maliit na sardinas na ganito kalaki. Kung minsan 29. Di sa piso na yun, mga 60 or 70 kasi malaki ang palitan yun. Kung minsan yung tuna, kung minsan bumibili kayo mag-asawa ng tuna na napakalaki. Hindi naman namin maubos yung lahat kasi 1 kilo bang ganito kalaki. Isang linggo namin kakainin nyo 3 to 4 days. Kailangan bilisan namin kakainin yung isang kilong ganito na tuna. Kaya yun, pwede rin sa 1 linggo yun. Kaya linggo-linggo. Tapos niyang kumain nun. Sabi niya, ang lansa. Ayaw na niya kumain daw. Kasi masilan yun sa isda eh. Kaya, alam niyo ba yung mga rito? Yung mga tao dito, hindi halos kumakain sila ng isda kasi masila sila. Kasi dito halos walang isda. Kaya gano'n sila kaarte sa isda. Pag nakita lang nilang may ulo. Ayan, tumawag ang asawa ko. Nandito tayo sa mismong sa city nila. Tingnan niyo. Medyo basa yung kalsada nila kasi mula ng Isno kanina, siyempre yung mga train, tram, tsaka yung bus, mainit yung engine nila, kaya natutunaw. Kaya medyo basa. Ayan, ang daming tao. Nag-i-stay ako dito doon sana ako mag-vlog doon doon uupo doon banda doon sa upuan diyan para libre, hindi na ako gagastos dito. Pagkaupo ko diyan mga 5 minutes, nanginginig na ako sa lamig at saka yung kamay ko, hindi ko na mahawakan yung camera kasi super lamig. Grabe ang lamig dyan. Hindi ako makatayo dyan ng 1 oras. Nanginginig na ako. Kaya, no choice. Dito ako, nagkape. Pampainit pa. Ayun. Alam niyo yung nasa likod ko. Mga yan. Mga retired na mga lola at lolo. Mayayaman na mga yan. Mga naka-red pa eh. Ayan. Diyan kasama nila yung mga friend nilang matatanda din. Napahalo ako rito. Halos lahat dito sa lamesa, doon sa kabila rin. Malaking restaurant din. Pa-curve to eh.
dito ako sa dulo para walang istorbo. Hindi ako pagtitingin pag na nagsasalita ako. Baka mapagalitan ako ng mga lola eh. Mahirap na. Kung pa naman ng mga matatanda eh, nakakatakot. Kung anong naisip nilang sabihin nila ng personal. Ayan. Alam ko ang mga ugali ng matatanda eh nakakatakot. Tam taky nedáme, mám něco s nějakým plastovým, tak jsem přišla teda. Kung magkwentuhan sila, lakas eh. Parang may ano sila, sira sa tenga. Ay, matatanda na kasi. Nagsasarado tong restaurant na to mga alas 8. Alas 6 nagsasarado na. Ganito mga restaurant dito. Yung sa bakery, kasi ang may-ari nitong restaurant na sa yung Blaha Bakery. Yun ang may-ari. Mura ang kape dito kaysa doon sa Starbucks. Napakamahal ng kape doon sa Starbucks. Magkano yun? 125 yata. Pero doon sa isa, malaki na kape. Yung nakita nyo nakaupo ako doon sa shopping mall na ano bang Cruz Coffee yata yun. Malaking baso. 89 lang. Medyo mura dito, ganito lang. Mas magandang ganito, hindi ko na naubos yung yung malaki eh. No ale když říkáš, že dosáči jsme chtěli. No to si tam musíš a sociálně. Ale můžeš tam druhá. Ayun na. Halos ilang buwan na ako rito sa Kasi nagbakasyon ako sa Taiwan last year. Dumating ako rito sa Czech Republic. July yan. Oo, July 1st. Mula nung July 1st hanggang ngayon, hindi pa ako nakakain ng isda. Kaya sardinas lang, talaga. Kasi nauumay na talaga ako sa baboy at manok. Nakakaumay. Nakabili ako minsan ng isda, yung nagtalagang bilasa na, hindi pa naman masyadong bilasa, ma-expire na next day. Yun ang mga isda rito, yung talagang hindi nasariwa. Inuunsil nila, yun ang binibili ko. Pwede pa naman, hindi pa naman expired. Kaso nga lang, medyo pula-pula na yung mata. Alam mo naman sa atin, kapag namumula na yung mata, ayaw na nang bili ng mga tao yung isda. Kasi hindi na fresh. Totoo naman dito eh. Halos isda rito frozen. Hindi na fresh. Ayun, inonsil nila, 2 piraso 53. Sinong babang ko na? Sa isang taon ba naman, isang beses lang makakapag-isda. Tsaka kapag hindi yung bilasa, ay hindi pa namumula yung mata. Mahal kaya, aabot ng 300. Nung nabili ko, 53 lang. Aha. Ayan ang daming tao sa labas. Ayan. Kaya magandang magtambay dito sa taas. Ayan yung train. Kita nyo yung train. Ayan, ito binupod din nila yung ilaw. Ay, sa wakas. Uwi rin ako. Ayan. Ayan, maganda na. Ginupod na nila yung ilaw. Maganda na. Maganda rito. Ayan, picturean natin para may thumbnail tayo. Je tam nahoře. Ayan, kanina pa, nauna pa yung mga matatanda sa akin, mga lasing na yata, yung mga lasing ko yung mga matatanda dito sa Czech Republic. Halos lahat ng mga beer house or pub house, ang mga laman, mga ganyang style yung nasa likod ko, mga matatanda, kasama rin nila yung mga lolo na katulad nila matanda. Dito sila naglalagi. Hindi kagaya ng mga
ano dyan, yung matatanda sa Pilipinas, wala kasing pera eh. Kaya ganyan yan. Ganyan yung mga tao sa Pilipinas, yung matatanda. Hindi nagsisilabasan kasi maasa lang naman sila sa mga anak nilang bigay-bigay. Ayun, kapag walang bigay, walang pera. Ay dito sa kanila hindi. Hindi naman sa nila live ko yung yung mga matatanda diyan na ganito ganyan. Totoo naman nakikita ko katulad sa sa nanay ko. Ganun din kapag hindi rin nabigay yung mga anak, hindi nakakapag-shopping, hindi nakakagala. Kung pinapadalhan mo man yun, ayun, lalabas yun, excited na lumabas kasi may pera siya. Ganun lang yun. Hindi ganito sa Czech Republic. Ang matatanda, mayayaman dito. Malaki yung mga pension nila. Yun ang ginagastos nila. Hindi sila nanghihingi sa sa mga anak nila. Yung mga anak nila pa humihingi. Sa mga ganyang mga matatanda na humihingi pa rin yung mga anak nila kahit na may pamilya na. 100% humihingi pa sila. Oo. Kasi alam nila yung matatanda rito, yung mga nanay nila, may pera, may suporta kasi yung gobyerno nila. Yung mga anak nila, kapag nagkapamilya na yun, kahit na sabihin mong nagtatrabaho yan sa gobyerno or sa factory worker, kulang pa rin sinasahod nila kasi dito, ang style ng mga tao rito, kapag yung mga anak nila umabot na ng 18 o 19, hindi na sila tumitira sa nanay nila. O ano yan, nagre-rent na sila ng bahay. Dalaga, mga binata, mga 19 or 30 years old or 21 years old. Hindi na yan nakikitira sa nanay nila. Nanguupahan na yan. Kaya yung nanay nila, solo na lang sa bahay. Bibisita na lang sila paminsan-minsan. Ayun, pag nagkapamilya yung mga anak nila, kuminsan, naoblima sila sa suporta sa mga anak din nila. Kasi kahit na sabihin mong kumikita yung mag-asawa ng 30 mil sa isang buwan, kulang pa rin. Halimbawa, nagre-renta sila. Ang renta pa naman dito, aabot ng 2 rooms, 3 rooms, aabot ng 25,000. Katapos may plus pa yun utilities pa. Naku, kaya kinukulang pa rin yung mga sahod ng mga anak nila. Nanghingi pa rin sila sa nanay nila. Sila pa magsusuporta sa mga anak nila. Ganyan ang style dito. Kaya kahit sa Austria at sa Germany, ganun din mayayaman ang mga matatanda dito. Hindi palamunin. Hindi sila nanghingi sa mga anak. Malaki ang pagkakaiba, di ba? Yung anak pa nanghihingi sa mga lola o mga ganyan. Mantalang sa Pilipinas, kawawa yung mga nanay, mga lola, mga ganyan. Umaasa na lang kasi sa anak, bigay-bigay na lang. May suporta naman yata yung gobyerno, malit lang. Ang pagkakalam ko, sabi ng nanay ko, nung una raw, 1,500 yata. Hindi ko alam kung magkano na. Kulang pa rin yun. Kulang pa rin yun para sa kanila. Kung nag-iisa na yung matanda sa bahay, pambayad pa niya ng kuryente. Tapos kahit na sariling bahay niya yun, kahit hindi na nanungupahan, siyempre yung kuryente, babayaran pa rin niya. Katulad ng nanay ko, mag-isa na yan sa buhay. Kapitbahay niya nga anak niya na isa, siyempre yung bahay niya, yung kuryente, siya nang babayad. Kaya super tipid siya. Yung refrigerator niya ata hindi niya pinapaanda rin. Kaya magtaka ka na ng super tipid sila.
Kaya kung ikukumpara mo yung matatanda dito, maganda ang lifestyle ng mga mga European na mga matatanda kaysa sa atin sa Pilipinas. Nako, nakakaawa. Kaya umaasa na lang yung matatanda sa sa mga anak nila, or tumitira na lang sa kanilang mga anak. Dito ayaw nilang tumira sa mga anak. Kasi kahit sa mundo, hindi, kapag halimbawa yung anak mo nag-asawa, syempre yung manugang mo, syempre mahihiya ka rin. Kaya ginugusto nilang mag-isa na lang sa bahay nila kaysa makipira sa anak nila na may asawa at manugang, tsaka may mga apo na aalagaan pa nila. Ayaw nilang, gusto nilang mag-isa. Tingnan mo, wala silang iniintindi yung matatanda niya. Kung hindi mag-lustay ng pera na pinaghirapan nila nung mga bata pa sila. Pa-beer house lang nila, pa-restaurant nila, iinom ng mga red wine. Mga ganyan. Kapag may malalaking retirement pension na mga yan, natatanggap nila buwan. Napakalaki kaya ng pension ng mga matatanda dito. Yata abot ng 20 mil. Di sa Pilipinas yun, mga abot na ng 60,000. Ayan, maganda yan. Kaya tingnan niyo sila, kasama nila yung mga amiga nila, mga matatanda rin. Oo, maganda. Ayan, may umuulan na yata. Kailangan ko umuwi. At yung anak ko yan. Kailangan, yung bubbles niya. Kung minsan ayaw kung kinakain itong bubbles ng kape. Nahihilo kasi ako yun. Natuto ako sa asawa ko kapag umiinom siya ng kape ng ganito, yung bubbles sa ibabaw, ginaganyan, kinakain niya. Masarap. Kaso nga lang, bubbles lang. Wala kang maasahan. Uwi na ako. Ayan, magluto tayo ng paborito ng anak ko. Yung mashed potato na may cheese. Ito, inilaga ko na to at minash ko. Ayan, nasubukan nyo kahapon. Sarap na sarap siya. Nilagay ko sa refrigerator to. Ito, ganito to kasi bagong labas sa refrigerator. Ganyan-ganyan lang yan. Yung itim-itim na yan, okay lang yan kasi sa balat ng patatas yan. Hindi yan marumi. Katapos, lagyan ng itong isang piraso na ham, hiwain nyo lang ng ganyan yan. Okay na yan. Huwag masyadong marami. Kasi napakarami. Pangit din ang lasa. Ang nagpapasarap dito, ang cheese. Hindi yung ham. Kaya ganyan lang yan, ganyan yan. Ganyan. Ay, napakarami yata ng cheese. Ayan, ganyan lang yan. Ayan. Tapos, igaganyan natin. Irarap natin. Madali lang yan. Ayan. Isa lang muna kasi pag masyadong maraming niluto, baka hindi niya maubos. Ayan. Tara doon sa kawali natin na karedy na. Ayan. Huwag kang matumba. Tapos, iganyan lang yan. Ayan. Okay na yan. Tapos, ito, pantakip para uminit. Ayan, hinaan natin. Ayan, wait lang natin mga 5 minutes. Itong makrap na to, mura lang itong nabili ko. Tagto 26 lang. Kapag hindi nyo naubos, ito, ano na piraso to Ayan, 6 times. Iganyan nyo lang sa refrigerator. Iganyan nyo lang doon sa loob, ganyan. Okay na yan, kahit na 1 week yan sa refrigerator. Hindi yan masisira. Kahit na
nabuksan nyo na, tapos kung paminsan-minsan lang kayo kumakain nito, pwede nyo ilagay sa freezer. Kahit na 2 or 3 buwan na nakabukas na ganito, i-fold nyo lang ganito. Pwede. Tapos, pag gagamitin nyo na, i-microwave ninyo, medyo palambutin ng kunti. Tsaka nyo gamitin. Pwede. Kahit na kalahating buwan, pwede yan. Basta naka-freezer lang. Ayan, hintayin natin. Medyo lakasan natin. Ayan. Ayan, ibabaliktad na natin, oh. Ayan, medyo mainit-init na. Ayun, ano na. Tapos, ayan, takpan ulit. Kung wala kayong ganitong platitong maliit, hindi naman pwede yung yung plastic na ipantakin nyo dito, matutunaw. Yung mga ganito. Ayan. Tapos, pabayaan nyo lang ulit ng 5 minutes. Tignan natin. Mainit, mainit. Mag-ingat kayo dito kapag inaalis nyo to, mainit. Hindi masyadong mainit, pero pwede na. Ayan, oh. Mainit na yung mainit. Ayan. Isa pa. Mga 2 minutes pa. Bantayan nyo at hinaan nyo yung apoy kasi masusunog yung balat niya. Pangit ang lasa. At kuha tayo ng isang platito. Kasi bata ang kakain niya. Baka masunog pa ang kamay niya. Iiyak pa. Kaya mas maganda, kuha na lang tayo ng bago. Iiyak ang hanggang bukas. Pag napaso siya. Ayan. Ayan, eksperto na ako sa hipo-hipo ng ganyan. Ayan, kahit na ganito. Ayan, pwede na ibigay. Ayan, ganyan lang yan. Ayan, makrap. Bigay natin doon sa bata. Ayan, kakain na tayo. Ayan, oh. Ibigay natin doon sa bata. Bata batuta. Ayan. Shaky yung camera ko eh. Ewan ko ba? Ayan, dyan. Bigyan natin. Okay. Ayan. How can I eat daw? Andi, syempre, bigyan natin siya ng tinidor. Ayan. Hindi na sa ng mga ganito. That's all. Like McDonald's. Ayan. Pwede naman siyang kainin ganyan. Hey, it's too hot. Ayan. Ganyan. Kakain lang yan. O, ganyan. Ayan. Yummy? Potato cheese only. And small ham there. So, yummy. Ganyan lang pagkain niya. Satisfied na. Ayan. At picturean natin. Ayan, kakain pa. Galing ako sa grocery, honey. Naghanap ako ng ng mga manok baboy. Napakamahal pa kasi halos wala silang stock. Kukunti ang nandoon eh. Kayo mo, inala ko. Nag-steam muna ako sa restaurant, sa kape. Maraming matatanda doon. Kaya nag-steam muna ako doon. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Ganito araw-araw ang ginagawa ko. Bahay, grocery, luto, linis ng bahay. Ganyan lang yan. Ayan. Tingnan niyo yung ginawa ko sa yung halaman. Dati nandoon sa gilid. Hinilipat ko. Sabi ng asawa ko, ang pangit ng style ng bahay natin ngayon. Sabi nga gano'n. Mas maganda yung halaman nandoon na arawan. Sabi niya gano'n. Kaya hindi ko alam kung kapag tag-init na, ililipat ko ulit yan doon sa may araw. Kasi kapag hindi talaga na araw yun, namamatay. Yung halaman na yan. Tingnan niyo, namamatay na nga eh. Kasi doon sa, dyan sa, kapag may araw, mainit na mainit dyan. Kaya,
nilagay ko doon. Ngayon naman, ayun o, nahuhulog yung nahuhulog yung mga dahon. Katulad ng mga halaman sa labas. Tagis no ngayon. Di ba nakikita niyo yung video ko na halos yung mga halaman ni kalbo na. Kasi taglamig. Pero it means kalbo, patay na. Hindi pa yan patay. Na yung nalalaglag lang yung mga dahon nila. Pero yung puno hindi pa patay. Tutubo ulit yun sa summer ulit. Ganyan yan. Ayan. Ayan dyan. Ay. Ayan, doon ko inilagay yung TV na isa. Yung isa naman na TV nandoon sa likod ko. Yun. Iba. Maganda. Ayan, ganyan tayo. Bumili ako ng tinapay kahapon kasi ubusan na yung tinapay. Napakamahal pala to, oh. Itong popular. Gusto ng asawa ko ito, kaso nga lang, akala ko half price. Kasi nakasulat doon 80. Inong binayaran ko, akala ko 49 lang. Inong binayaran ko, ganon din ang presyo. Nilipat lang pala nila sa doon sa Onsel. Ay hindi pa naman ako marunong yung hindi ko nabasa yung kung anong pangalan ng tinapay na to. Ay wala ako magagawa, nasa cashier na ako. Alangan naman na babalik ulit ako doon, ibabalik ko na, kaya naman. Ayan, dito muna tayong maglagi-lagi sa Ayan, hindi ko pa nalilinis yung nagagahan ka rin ang asawa ko hanggang ngayon, nandiyan pa. Pero okay lang sa kanya. Huwag kong galawan yung baso niya minsan. Okay lang, nandiyan lang yan. Siya nang naghuhugas mismo. Ayan, dyan. Ay, yung isa naman nandoon. O, diba? Maganda. Tara.